Happy New Year, January 1, 2025, alas 2:40 ng hapon. Magandang araw, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Saan mang panig ng mundo, Happy New Year po sa lahat. Sa ngayon ay dito pa rin kami sa job site. Siyempre binabantayan namin yung mga materialis. Pero yung may mga napapanood kasi ako, comment na baka daw yung ito, tatalakayin natin ulit yung tawag dito, gagawing peace rally sa January 13, 2025. Sinasabi nila na baka daw pagdating ng araw na iyon, bumaliktad ang sitwasyon, mag people power. Oh no! Kasi sa inaasahan na nila marami talagang tao. Kasi balitang balita na hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa napapabalita na. Sa aking pagkakaalam, yung mga malalayong lugar, kasi yung yung Calabarzon, sasama sila sa Metro Manila, yung doon sa may Liwasang Bonifacio. Yung mga kapatid na nasa Calabarzon, alam nyo na kung anong mga probinsya yon. Cavite, Batangas, Laguna, Romblon, Marinduque, Calabarzon zone. Yun. Di marami yun. Ilang probinsya yun. Nabalitaan, ang mga kapatid doon ay hindi ko alam kung ilan ang kapatid doon sa mga probinsya na yun. Yung mga nandun sa tawid dagat, yung mga nasa Marinduque at Romblon, parang maaga yata sila kasi tawid dagat. May napanood, nabasa din ako, baka daw bumaliktad, magkaroon ng people power. Kasi hindi lang mga iglesia ni Cristo ang magsasagawa ng rally. May mga iba pang mga relihiyon na gustong sumama para sa kapayapaan. Opo, maraming gustong sumama para sa peace rally. Itataguyod yung kapayapaan. Ang gusto kasi ng iglesia ay magkaisa. Hindi lang naman iglesia ang nagnanais ng kapayapaan. Kasi may nakasulat. Ayan, sa Mateo 5:9, ang nagtataguyod ng kapayapaan ay tatawaging anak ng Diyos. Sino ba naman ang ayaw maging anak ng Diyos? Sabi ng iba, baka daw mag people power. Basta ipinaalam na ng iglesia ni Cristo, mga kinauukulan, yung gagawing peace rally. Meron pa akong nabasa dyan na magpapasikat na naman daw ang iglesia. Yahoo! Magpapasikat, matagal ng sikat. Hinahangaan, hindi lang sa buong mundo na. Hinahangaan sa lahat ng larangan. Balikan natin noong panahon ng bagyong Yolanda. Mayroon bang relihiyon na nagsagawa ng pagkakaisa para magbigay ng tulong sa lahat ng mga biktima sa Yolanda? Buong mundo, ang buong mundo nagkaisa. Ang iglesia ni Cristo noon, buong mundo, lahat ng mga kapatid nagsagawa ng worldwide walk para sa biktima ng bagyong Yolanda. Sa aking pagkakaalam lang, wala ibang relihiyon na nagsagawa ng ganoon sa buong mundo.
mayroon man siguro pero hindi sulit. Tapos noong pandemic, ang Iglesia ni Cristo nagbigay din ng mga tulong. Ipinagamit lahat ng mga mihoras na pwedeng gamitin sa Philippine Arena, mga hospital ng Iglesia ni Cristo. Ipinagamit para sa mga biktima ng COVID. Tapos ngayon, sasabihin na namang nagpapapansin na naman daw ang Iglesia ni Cristo. Ang dami yung kwan. Mga parang pinangungunahan na nila ang magaganap pag nagrally ang Iglesia ni Cristo. Meron pa akong nabasa. Si Congressman Marcoleta ay manok ng Iglesia. Tapos pag nanalo daw na maging senador, daw aalisin na daw lahat ng mga krus sa mga bahay, ospital, paaralan. Pinangungunahan na nila. Ay, napakatalino naman. Ewan ko kung saan, paano nila naiisip yun. Hindi naman ganun, wala namang batas na ganun eh. Bakit meron bang, kung halimbawa, gagawa ng batas na ganun, pipirmahan kayo ng presidente. Siyempre, lahat ng ipapasang mga batas, dadaan sa kamay ng presidente. Susuriin niya yun. Ano ba naman yung nag-comment? Sasabihin pa nilang manok ng Iglesia ni Cristo si Marcoleta. Para po sa inyong kaalaman, si Congressman Marcoleta, Iglesia ni Cristo yan. Pero, ito, panoorin natin. Kayo po ba ay nahintulutan ng mamamahala na iglesia na tumakbo sa pagkasenador? Yes, Katolik. Alam mo naman yun dahil sa ikaw ay matibay rin naman membro ng INC. Hindi tayo gagawa ng kahit anong hakbang sa ating buhay nang hindi tayo humihingi ng kaukulang pahintulot mula sa kanila. Napakaliwanag. Yung kanyang pagtakbo sa eleksyon, iniugnay niya sa pamamahala sa Iglesia ni Cristo. Hindi yung sarili niya kagustuhan. Hindi. Sa Kulyat, alam niyo sa Kulyat, lahat ng mga barangay official dyan, kaanib sa Iglesia ni Cristo. Mula kapitan hanggang kagawan. Bakit? Mayroon pinayagan din sila. Sino ang doon tatay yung mga barangay official? Kulyat. Alam naman natin na puro mga kapatid ang naririyan. Mayroong Muslim area dyan, pero nakabukod na sila. Yun nga, balik tayo doon sa topic na sinasabing mag-people power daw. Yung gagawing peace rally po ay mayroon ng mga tagubilin kung ano ang dapat gawin. Mga kapatid lamang ang nakakaalam kung ano yung mga tagubilin na yun na galing sa pamamahala. Tapos, kung mayroon mang sasama, siyempre, sasabihin din ng mga nag-anyaya kung ano yung gagawin. Pinapaalam sa mga hindi kaanib na sasali, ganito ang gagawin, ganito. Yun. Para maging peace rally. Hindi yung tawag nito, kilos protesta. Walang protesta mangyayari. Kilos meron. Pero yung protesta, kilos protesta, hindi ganon. Mayroong malawakang kilos na gagawin. Gawain yun. Magkakaisa para sa kapayapaan. Kasi
Hindi lang dito sa Pilipinas na babalita yan. Sa buong mundo na yata. Ganito sana ka-relax ang isip ng mga tao ngayon. Kasi napakainit ang mga isip ng mga tao ngayon hinggil sa gagawing peace rally sa January 13, 2025. Ay nako. Ayan, nandito ako sa aking tambayan kapag ganitong oras ng tapos na ang trabaho dito sa Kakahuyan. Kasi nare-relax yung aking isipan kasi napakainit ng mga issue sa nadadamay ang Iglesia ni Cristo sa init ng mga issue dahil sa mga peke na mga balita na nanggagaling sa ibang mga vlogger na ang content ay gusto lang kumita, gusto lang magkaroon ng maraming views. May mga napapanood ako nagsasabi na baka daw magkaroon ng people power sa araw na iyon. Ano ba yung people power? Wala akong alam dyan sa people power na yan. Comment nga ninyo kung ano yung malalim na ibig sabihin yan, yung people power na yan. Tapos yung mga kilos protesta, yung gagawin ng Iglesia ni Cristo sa January 13, 2025 ay hindi po kilos protesta. Yan po ay peace rally. At nababalita na may mga di umano ibang mga grupo na sasama, makikisabay. Pero yung mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, mayroong pagkakakilanlan, may palatandaan, may pagkakakilanlan, may bibigay. Palatandaan na sila ay mga kapatid para kung mayroon mang manggulo ay sigurado hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo yun. Tsaka yung mga maaakay ng mga kapatid ay sinabihan na rin na ganito ang dapat gawin, ganito, huwag magdala ng ganito. Marami yung mga tinagubilin. At sa yung sinasabi nila na isang lugar lang daw, hindi doon sa amin sa aming probinsya sa Isabela, buong Region 2, isang lugar, buong Region 2, doon lang sila sa Isabela, magtipon-tipon sila sa Isabela sa bayan ng Ilagan City pala yun, Ilagan City, buong Region 2, doon sila. Dito naman sa kinalalagyan ko ngayon sa Zamboanga del Sur, gagawin sa Pagadian City, buong Zamboanga Peninsula. 5 distrito ito eh. Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Pagadian City, Zamboanga Sibugay at Zamboanga Central. Dito sa Pagadian magsasagawa. Tapos yung balita ko lang yung Misamis Occidental, sakop ng Misamis ay sasama sa Pagadian. Pero yung Misamis Occidental nabibilang yun sa Region 10. Ang Region 10 ay Misamis Occidental, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Bukidnon, yun. Pero dito sila sa Pagadian City. Ngayon, kung mayroong nagtatangka na manggulo sa araw na iyon, mayroong palatandaan sa mga
lahat ng mga kapatid nasasama. Ang hindi lang isasama doon ay yung mga may edad na mga senior citizen, mga bata na maliliit. Pero yung mga lahat ng bautisado na kaya pa, pwede. Yun ang sasama. At sana nga ay maging matagumpay. Pero talagang matagumpay ito kasi matagal na pinaghandaan. Malayo pa pinaghahandaan na kung anong dapat gawin. Nagpaalam na sa mga kinauukulan sa gobyerno para mapaghandaan din nila yung araw na iyon. Yun lamang po. At ngayon ay January 1, ay paghariin natin ang kapayapaan hanggang sa mga susunod pang mga araw.